bigyan mo kami ng lakas na kahit kunti pa ang nakikinig sa amin ngayon. Sana dumami kami mamayang hapon upang maibahagi ng lahat ang kanilang mga hinanaing sa ating pamunuan ngayon. Lahat tayo po ay biktima. Tayo man po ay nasa gobyerno. Kumakain din po tayo. Sumasahod tayo. Pero hindi pa sapat yan para sa ating pamilya. Kaya nga, pagsabihan natin ang ating namumuno na magbago sila sa kanilang mga karakter, sa kanilang mga pag-uugali. Tingnan nyo, dahil siguro pinipigilan ang pag-release ng GAA 2025 dahil nagkamali sila, meron silang ginawang mali, ay ginastos na yung 65%. Ginastos na nila, kinuha na nila, kahit hindi pa nagdesisyon ang Supreme Court, Korte Suprema, kinuha na nila, kinuha na po nila ang pera. 2 trillion mahigit na lang ang naiwan. Saan ba nila dadalhin ang pera? Bakit kinuha na nila na ang Supreme Court ay hindi pa na-decide kung tama o mali ba yung ginawa ng Kongreso? Bakit? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin ninyo? Bakit una-una nilang kinuha ang pera? Kung kinuha nila, ginagastos na ngayon, saan nila gagastusin? Dahil ba ay eleksyon na? Dahil ba eleksyon na, gagastusin nila pagbili ng boto ng mga tao? Kung ganun malang palagi ang nangyari sa ating bansa, na binibili nila ang boto sa taong bayan upang sila po ay manatili palagi sa posisyon, upang sila po ay patuloy na magnanakaw sa pira ng bayan. Ano ba? Saan ba pupunta ang Pilipinas? Ano na ang kahinatnan ng bansang ito? Maraming yumayaman. Pero kasali ba tayo sa pagyaman nila? Hindi, sila lang. Hindi tayo kasali. Ilan lang. Tingnan niyo sa Kongreso. Ang nakabarada doon na mga kotse, mga magara, mga mamahalin, halos lahat doon nakaparada. Samantalang maraming ginugutom ng mga Pilipino. Maraming maliliit na sweldo na empleyado. Naawa ang ako sa mga empleyado, maaga pang mag-report sa opisina, ngunit maliit ang sweldo. Nangungutang. Alam ko, ang lahat na empleyado ay hindi nagdidepende sa kanilang sahod. Nagdidepende lang sila sa kanilang utang. Ngunit tingnan mo ang mga namumuno, ang mga matataas na posisyon sa gobyerno, mga magagarang kotse. Alam ba natin na sila po ay mga empleyado lang natin? Empleyado lang natin ang lahat na nasa gobyerno na nagtrabaho. Dapat kung empleyado natin sila, sumasahod lang sila ng kasamtangan naman, no? Kasamtangan lang na sahod, hindi malaki. Pero bakit? Tingnan mo ang pamahahay. Tingnan mo ang kanilang luho. Tingnan mo ang kanilang lifestyle, ang ari-arian, mga properties, mga sasakyan. Yan po ba ay mga empleyado lang? Ha? Samantalang tayo po nagbubuwis. Alam nila, ang mga driver po ng mga motorila, taxi, sasakyan, sabi nila hindi daw sila nagbayad ng buwis. Mali!
ang ating mga driver ng taxi, mga bus lahat, nagbabayad ng buwis dahil araw-araw silang bumibili ng gasolina na pinubuwisan ng 12%. Araw-araw kumakayon, nagbabayad ng buwis. Pinapakain ang anak, ang pamilya. Malimit lang ang kita sa buong araw. Binubuwisan ng gobyerno. 12%. Pagkain mo, binubuwisan. Tubig mo, binubuwisan. Kuryente mo, binubuwisan. Ibig sabihin, tayo po ang bumuhay sa ating gobyerno. Ang alam lang kasi ng iba, yun lang mga nagtatrabaho, yung may malaking sweldo, yung mga sumasahod, ang nagbibigay ng buwis. Hindi po. Bawat kuryente, tubig, sasakyan, may bayad ang tao sa bansa. Mayaman, mahirap, nagbubuwis tayo sa ating gobyerno. Bakit tayo nagbubuwis sa gobyerno? Upang lumago ang ating ekonomiya at maging mayaman ang ating bansa. Kasi yan ang ginagamit sa ating mga inasang, mga empleyadong magpapait sana para gawin ang kanilang trabaho para ipalago ang Pilipinas magiging economic stable. Pero anong ginagawa sa pira ng taong bayan? Anong ginawa? Ninanakaw ng mga taong sinisweldohan lang natin. Ninanakaw. Ngayon, sinong magnanakaw? Ang namumuno ngayon, sobrang pagnanakaw. Wala pa nga budget. Pinag-usapan pa mali o hindi dito sa Supreme Court, ninanakaw na. 65% of the budget declared by DBM na na-release na. Anong ibig sabihin nun? Pebrero pa? So wala tayong pira pagkatapos ng eleksyon. So saan kumuha ang gobyerno? 2 trillion pesos na lang ang naiwan sa budget sa 2025. Ibig sabihin, anong nangyari sa Korte Suprema? Anong nangyari sa Korte? Kung papaboran niya ang desisyon na mali, inagasta na ang pera. Papanagutin ba natin ang may kasalanan? Yes! Dapat silang managot kasi hindi nila respeto na nagkaroon pa tayo ng pag-asa sana na ang Supreme Court ay magdeklara na mali ang pagkagawa ng budget dahil na focus doon na vice scam. Pero anong mangyari dyan sa budget natin? Wala na. Ubos na ang pera dahil ibibigay sa mga tao pambili ng boto. Ang mga tao naman sasabihin, pera ng tao, pera naman yan ng taong bayan eh. Diba? Amin yan. So sabihin ng tao, tanggapin namin yan. Sana ang tumanggap at tatanggap pa ay hindi iboboto ang mga nagbigay ayuda. Dahil yung pera na yan ay pera ng taong bayan at hindi nilang pera yan. Sinasayang nila ang pera ng bayan. Sa ngayon po, maraming proyektong nakatiwangwang sa taya, nakano lang. Ang kontraktor, hindi tinapos. Bakit naman tatapusin ng kontraktor ang mga proyekto nila?
Kasi wala ng pera. Kasi inuna pulsa ang komisyon. Ang kontraktor at ang mga politikong magnanakaw, inuna ang bulsa, inuna ang komisyon, uli na ang proyekto. Yung kontraktor dahil nagbigay ng malaking porsyento, malaking pira sa mga politiko, ay hindi na tatapusin ang mga proyekto dahil wala ng pondo. Ang gagawin sa susunod na mga budget, yung mga hindi natapos, tatapusin na naman, pagbigyan na naman ng pera sa budget na nanawagin. Ulit-ulit lang ang pagnanakaw sa atin. Sumpayag pa tayo na gano'n maglagay ang mukha ng ating mga namumuno ngayon. Papayag ba tayo? Kasi kung marami tayo Kaya nga, nung nakatingin ako kagabi sa rally sa Cebu, marami ang dumalo sa rally sa Cebu at nakita natin nandun si Tatay Digong. Diba? Ang sigaw ng taong bayan sa Cebu, anong sigaw? Duterte! 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 Ang Duterte! Huwag kayo mag-alala. Baka may milagrong mangyari, darating si Tatay dito upang lumaksa ang taong bayan sa araw na ito. Mabuhay! Baka mangyari ang nangyari sa Cebu kagabi. Basta darating lang ang mga tao ngayon. Yung mga gusto pang mamuno ang mga Duterte, inaanyaan natin sila na pumunta sila dito sa ating pagtitipon. Total, it's a revolution celebration tayo. Kaya nga, inimbita ko ang mga hero, bayani sa ITSA. Sino ba sila? Sino ba ang mga bayani sa ITSA? Iba. May isa dito. Pabasa kamay. ITSA 1, ITSA 2. Pero ang unang namuno, ang unang tao, ang unang leader na sumigaw na Marcos alis dyan, si Juan Ponce Enrile at si Gringo Unasan Sara. Kaya nga, inanyahan ko siya sa social media. Kayo po ang nagtaboy sa boss nyo na Marcos dahil ayaw na ninyo sa kanyang ginagawa noon. Virginia Malone. Ngayon, pumunta sana sila sa ITSA. Inanyadahan ko sila na pumunta sa ITSA. Si Enrile at si Unasan at gawin yung ginawa nila at magsabi na ito ang mga nangyari sa ITSA. Sinong nanawagan na magpunta sa ITSA ang taong bayan? Si Cardinal Sin, ang mga Katoliko po. So ngayon, ita-challenge ko ang liderato ng Katoliko. Si Bob Marcos ang pinaalis ninyo sa ITSA 1. Di ba? Si Marcos Sr. ang pinaalis ninyo sa ITSA 1. Ikaw, Senator Enrile, ngayon, Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr., ang anak ng pinalis mo. Ngayon, Gringo Unasan, ikaw ang tumulong sa mga militar na mag-aklas noon laban kay Marcos. Andito po sana kayo at magsalita kayo kung ano ang nangyari noong ITSA People Power Revolution. Kayo ang may moral authority, moral ascendancy. Saan kayo, Enrile at Gringo Unasan? Pagsabihan ninyo ang taong bayan
kung ano ang mga kwento noong unang kapanahunan na naging sa people power kayo. Saan kayo? Pumunta kayo dito dahil pinalis ninyo nung araw ang diktador ng Marcos Sr. Ngayon, ang ginawa ng ama ay ginawa din ng anak sa mga Pilipino. Saan kayo? Ngayon, buhay pa naman kayo. Bakit hindi kayo ang magsabi sa anak ng diktador na naging presidente dito? Ginawa mo ang ginawa ng iyong ama. Dapat maalis ka din sa pwesto. Bakit hindi mo sasabihin, Secretary, former Senator Enrile at Gringo Nasas, ang akala namin nung mawala ang Marcos diktador, inaasahan namin na ang lahat mga Pilipino mayaman na at hindi na makapag-ibang bansa ang kanilang mahal sa buhay upang magpaalila sa ibang bansa. After ITSA, anong nangyari? May trabaho ba? May pagkain ba? Nahinto ba ang pagnanakaw? Lumala. Dumami ba ang droga? Dumami! Yan. Enrile, Gringo, Nasan. Ang tinatayahan ninyo ng buhay. Nung ITSA o no? Saan? Ang tinatayaan yung buhay. Simbahang Katoliko. Saan? Ang panawagan ni Cardinal Sin noon. Bakit hanggang ngayon? Buhay na buhay pa ang pangalawang tao dito na pangalawang nagpunta sa ITSA dahil wala pa daw nangyari sa bansa nito. Kabayan. Sana yung anak ng diktadorya na pinalayas ninyo, Senator Enrile, Gringo Nasas, at mga hero sa INSA, lalo na ang simbahang Katolika na siyang nanawagan ng palayas at proteksyonan kayo. Nanawagan si Cardinal Sin na dito po sa INSA magtitipon-tipon ang mga tao upang dipinsahan ang nag-aklas na Enrile at Gringo Nasan at yung yumahong President Ramos. Ngayon, bumalik na naman Ayan sabi ni Mr. ang anak Ryan. dahil Big area at no. nakabalik. Dito tayo. Di namin alam kung sino nagpabalik sa mga Marcos dito. Pinalayas, So kanina. tapos binalik. Di namin alam sinong gumawa na bumalik ang pinalayas na diktador. At ngayon naging presidente pa ang anak. Ngunit, ang akala nung iba na maging presidente ang anak ay hindi matintulad sa kanyang ama. Pero anong ginawa sa anak? Anong ginawa? Mas malala pa kaysa ama. Pero mo, harap-harapan ang mga pagnanakaw. Harap-harapan yung pagduduga niya. Diba? Katulad na din sa harap-harapan dahil makikita mo magsalita. Si Pacquiao daw, taga Bukidnon, taga-Jinsan yan. Si yung Pinida, Dennis Pinida, nagiging Dennis Padilla. Matino pa ba yan? Yung matinoan niya, Meron pa yung katatanim lang ani na. oo, makikita natin na hindi matino. Dinanin kagad, di na? Yun ang ibig natin sabihin na mas malala pa sa kanyang ama. Dahil pag ang isang Pangulo katulad ni Presidente BBM na magsalita na wala sa tono, dapat wala na yan, nasa loob na yan. Diba? Kaya nga, hindi na siya ang presidente. Ang presidente ay tatlong tao na.
Si Lisa Marcos, si Martin Romales, at saka yung sap niya, sino yun? Lando Mio. Yun ang tatlong dapat inrere, punasan. Ate Gladys. Insa ngayon. Lala. Tumayo kayo dito. Manawagan kayo. Kung hindi nyo gawin yan, hindi ka na ako kayo persona non grata. Kasi, kayo ang nagpalayag. Virginia Malamig. Pati na nga anak, pinalayas nyo eh. Di ba? 26 years old na si Bongbong noon. Si Presidente, 26 years old na. Kasama siyang pinalayas eh. Pero, bumalik siya. Ngayon, inapi ang mga Pilipino, yung mga kritiko ng gobyernong ito, ay dinadakip. Di ba? Sinong bagong vlogger na dinadakip sa Cebu? Jonah Binis. Ayun, kaya nga si Kairik, lumayas na eh. Nasa Canada. Kasi sabi, narinig ko, tagputin na din daw. Ay, yung mga vloggers na 40, inutusin na, inuusin na. Ha? Oh. So, ha? Huwag na tayong pabagal-bagal pa. Bilisan na natin. Para hindi na maubos ang pera ng bayan. Kasi kung hanggang Kaya doon sa 2020, sa kabilang ban. malamang wala ng pera. Harap doon. At Isa dito sa harap. Isa doon sa likod sa may gilid ng ban na yan. Baka pwede. hindi na daw yan aalis. Baka mag-extend yan ng term. Sasabihin ko po, ang curse, ano sa Tagalog ang Sa curse? gilid or sa likod. Ang sumpa po, mawawala lang yan kung hindi ka magdeklara ng martial law. Yan ang habol ko sa iyo, Bongbong Marcos. Kung bumaba ka, Sabi kayo kay Ma'am Karen. bumaba ka lang at ibigay mo ang pwesto sa matino ang pag-iisip na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Yung sumpa mawawala. Huwag kang mag-martial law. Kasi kung mag-martial law ka, lalo na ang sumpa sa'yo, dudulot sa'yo. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kaya nga, dapat ka, bumaba ka na ngayon. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, bakit may rason tayo na pababain sa pwesto ang Presidente Bongbong Marcos? Dahil mayroon tayong balido.